Marami pa din yung nagtatanong at nalilito kung gaano daw ba talaga kadami yung kain ng mga inahin. Bago pa kastahan, ilang kilo ba pakainin hanggang manganak ang inahin? Yan ang tanong ni JR Darantinaw. At ano yung regular na vitamins na ibinibigay? Ang una nating sasagutin ay yung bago pa kastahan, ilang kilo. Dahil kami ay nagwalay ngayon, yung inahin na yan ay hindi namin yan pinakain maghapon. Ang dahilan nung iba, kapag hindi kaya sila hindi nagpapakain dahil yung kapag marami silang iwinawalay ng mga inahin, sama-sama yan doon sa isang kulungan. Syempre, yung mga yan kapag nagkasama-sama hindi maiiwasan na yan ay magbabag, di syempre hahapuin yan kung yung mga yan ay busog. At ang isa pang dahilan diyan ay para hindi na magkagatas yung inahin at madali siyang maglandi. At pagkatapos niyan mga ka-farmers, kapag nagwalay na kayo, yung mga walay nyo, ang ipapakain nyo lamang diyan ay 1 kilo lamang maghapon. So, kalahating kilo sa umaga at kalahating kilo sa hapon kung 2 beses lamang kayo magpapakain. Yung katwiran ng iba mga ka-farmers ay hanggat gusto daw nung inahin, bigay sila ng bigay ng pagkain. So, mali po yun. Dahil dun pa lamang sa pagpapakain ninyo ay talagang kayo ay malulugi. Dumako naman tayo doon sa nakastahan na yung inahin. So, naglandi na siya at pinakastahan nyo na. Ilang kilo yung makakain niya. Ito mga ka-farmers na may ipinapakita ko sa inyo, mga bagong kasta yan. Kaya sobrang konti lang ng pinapakain namin sa kanya. Yan nga ay 1/4 lamang ng dami doon sa normal na kinakain niya. Isang linggo mga ka-farmers, nakokonti yung ipapakain nyo diyan. Dahil alam nyo ga, yung feeds kasi mainit yan doon sa katawan ng ating mga alagang inahin. Lalo na kung yung ating feeds ay high density. Ang magiging epekto niyan kapag mainit yan sa katawan, yung similya niyan ay masusunog. Kaya maaaring kokonti yung mabuhay at maianak ng ating inahin. At ang isa ding dahilan diyan mga ka-farmers, kaya nagkakaroon ng sukat ng dami ng pagpapakain sa kanila dahil iniiwasan natin na tumaba yung ating mga inahin doon sa proseso ng kanilang pagbubuntis dahil mahihirapan ang mga yang mga anak. Kaya after ng 1 linggo nung nakastahan yung ating inahin, doon na kayo magdadagdag ng pagkain. Kaya maganda mga ka-farmers na ganito yung ating gestating pen dahil sunod-sunod nga at organized yung due date ng mga inahin natin diyan at para alam din nung magpapakain kung ilang kilo yung kanyang ibibigay. At kapag nga sure na buntis na yung ating mga inahin, ay padagdag na talaga tayo ng padagdag hanggang sa dumami na yung kain nila. Dito nga kami, ang pinapakain na namin yan sa kanila ay 1 kilo't kalahati sa umaga at 1 kilo't kalahati sa hapon. At dahil nga buntis na ang mga yan, ay dadamihan na natin yung pagkain dahil nga para makuha nung mga biik yung sustansya nung kanilang kinakain para sila naman ay lumaki doon sa loob ng tiyanong inahin. At 3 weeks nga mga ka-farmers bago manganak, doon lang kami nagsisimulang magpakain ng lactating. At 1 linggo bago manganak, inililipat na nga namin yan doon sa paanakan o doon sa farrowing. At doon magsisimula na kaming magbawas nung dami ng kinakain nila. Ang ginagawa ko mga ka-farmers na pagbabawas diyan, halimbawa 3 araw bago yung due date, 3 kilo pa yung pakain niya. Sa padalawang araw bago yung due date, 2 kilo. Sa 1 araw bago yung due date, 1 kilo. At pag nga due date na niya, ay hindi na namin yan pinapakain. Minsan naman mga ka-farmers, yung inahin, hindi naman nanganganak yan ng due date niya. Kaya pagdating ng hapon at wala pa rin na senyales na siya ay nagle-labor, ay bibigyan namin siya ng kahit kalahating kilo para hindi lamang siya mag-ingay. At pagkatapos ngang manganak mga ka-farmers, kinabukasan pa namin yan papakainin ng 1 kilo lang sa maghapon. At 1 linggo pagkatapos manganak, doon na uli kami magsisimulang magpakain ng marami. Ang vitamins naman mga ka-farmers ay pagkawalay ninyo ay bigyan ninyo ng 5 ml na vitamin A, D, E para ma-enhance yung kanyang fertility. Kapag due date na niya, magbigay kayo ng 10 ml na kuporta at pagkatapos manganak, magpa second shot ulit kayo ng 10 ml pa ulit. At kapag naman mga ka-farmers, hindi kumakain yung ating mga inahin, ay magbigay kayo ng 10 ml na vitamins B complex para ma-enhance yung appetite niya at bumalik yung ganan niya sa pagkain. Hanggang dito na lamang mga ka-farmers at happy farming sa ating lahat!